Sa mga ginagalangan kong kapwa Senator Judge, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga partido sa kaso na nakabinbin ngayon sa Senado, isa pong maganda at pinagpalang hapon sa ating lahat. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang Pangulo. Kinikilala ng ating saligang batas na may mga opisyal na may hawak ng kapangyarihan at pananagutan na napakabigat para sa kanila lamang itinakda ang impeachment bilang tanging paraan para sila ay panagutin. Article 11, Section 2 of the Constitution enumerates these officials: the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. They are not ordinary public officers. According to the late former Senate President Juan Ponce Enrile, they hold, quote, the highest and most sensitive offices of government. They may be removed from office only upon conviction for offenses of the highest constitutional gravity: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of the public trust. Impeachment is a means to preserve constitutional government through the removal and disqualification, if so warranted, of an unfit official from a position of public trust. 5 opisyal pa lamang ang na-impeach ng Kamara de Representantes sa ating kasaysayan sa ilalim ng 1987 Constitution. Una, si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 na ang paglilitis ay naungusan ng mga pangyayaring humantong sa EDSA 2. Ikalawa, si Ombudsman Mercy Gutierrez noong 2011 na nagbitiw bago pa man mabuksan ang kanyang paglilitis ng Senado. Ikatlo, si Chief Justice Renato Corona noong 2011 din na nilitis na patunayang nagkasala at inalis sa tungkulin ng impeachment court bilang punong mahistrado. Ika-4, si dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, bagamat nagbitiw siya sa pwesto bago pa man mapadala ang articles of impeachment sa Senado. At ika-5, si Vice President Sara Duterte noong 2025, subalit ang nasabing articles of impeachment ay idineklara ng Korte Supremang null and void ab initio, kung kaya't ito ay inarchive ng Senado. Siya ay muling na-impeach sa kasalukuyang taon at ngayon nahaharap sa paglilitis na ito. Ipinakikita lamang na maikling talaan ito na ang impeachment ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Turing nga ng Korte Suprema, quote, it is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office.